Sa Mateo chapter 18 verses 23 to 35, ang Panginoong Hesus ay nagsalaysay ng talinghaga tungkol sa isang lingkod na hindi marunong magpatawad. At dito natin maunawaan ang kahalagahan at wastong pagkaunawa ng kapatawaran. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, "Magbayad ka ng utang mo." Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinambilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. "Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid." Sa verse 23, makikita natin na isang araw, tayong lahat ay magsusulit sa Diyos. Sa verse 24, makikita naman natin ang kalakihan ng ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Sa verse 25, makikita dito na wala tayong kakayahang bayaran ang ating pagkakasala at hindi tayo makakaiwas sa hatol at kabayaran ng ating mga kasalanan. Sa verse 26, kailangan nating manikluhod, kilalanin ang ating pagkakasala at humingi ng tawad sa pamamagitan ng taos-pusong panalangin upang tayo ay patawarin. Sa verse 27, makikita natin na ang Diyos ay mahabagin, handang magpatawad sa mga nagpapakumbaba. Ang kapatawaran ng buhat sa Diyos ay napakahalaga, kaya dapat natin itong maunawaan kung ito ba ay talagang tinanggap natin. Sa verses 28 to 30, hindi naunawaan ng lingkod ang kalakihan ng kanyang utang, ng kanyang paghihikahos at habag ng hari, na siya'y pinalaya at pinatawad. Umayo siya na may nananatiling galit sa kanyang kapwa na may utang sa kanya. Ang hindi niya pagkaunawa sa kapatawaran na ibinigay sa kanya ng kanyang hari ay hindi niya talaga tinanggap. Ang kapatawaran ay isang bagay na gusto nating lahat na matanggap. Subalit karamihan sa atin ay nagdadalawang isip tayong ibigay. Nilinaw ito ni Jesus na hindi natin ito matatanggap kung hindi natin ito ibibigay. Sinabi niya ito sa Mateo chapter 6 verses 14 to 15, "Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawaran din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama sa langit." Ang kapatawaran ay dumadaloy sa dalawang paraan. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pagtanggap ng kapatawaran sa pagbibigay ng pagpapatawad. Ang kaharian ng langit ay sarado sa mga hindi marunong magpatawad. Sa ayaw man natin o sa gusto, sa impyerno ang patutunguhan ng hindi marunong magpatawad base sa salita ng Diyos.
Kaya kung mayroon ka pang taong hindi pa napapatawad hanggang ngayon, ito na ang oras para patawarin mo siya dahil iyon ang nais ng Diyos upang patawarin ka din niya. Ang pagpapatawad o paghingi ng tawad ay hindi mo sa Diyos irerekta, kundi sa tao mismo. Pwede kang rumekta sa Diyos upang humingi ng gabay at dumalangin ng ganito: Lord, handa na po akong magpatawad. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob upang kausapin ko siya at ipadama ko ang taos-pusong pagpapatawad. Kailangan mong kausapin ang iyong kapwa para makapagkasundo. Mali ang prinsipyo ng marami na ganito: pinatawad ko na siya, pero ayaw ko na siyang makita. Sinabi ng Panginoon sa Mateo chapter 5 verses 23 to 24, kaya't kung maghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makapagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kaya, involve ang pag-uusap kapag hihingi at magbibigay ng kapatawaran. Kapag ginawa mo ito, malulugod sa iyo ang Diyos at patatawarin ka din niya gaano mang kalaki ang iyong mga kasalanan. Ang bunsong anak ni Dolphy Jr. na special child ay ginahasa. Ganun pa man, pinuntahan ni Dolphy Jr. sa bilangguan ang gumahasa sa kanyang anak para sabihing pinatatawad na niya siya. Ibinahagi si Jesus at ipinagdasal. Ang anak naman na babae ni Pastor Peter Tanchi na founder ng CCF ay nagang-rape ng 7 katao sa edad na 15 years old sa loob mismo ng kanilang bahay. Subalit, nakuha pa rin ng buong pamilya Tanchi na patawarin ang 7 salarin at hindi sila nagsampa ng kaso, sa halip, ipinuubayan na nila ito sa Diyos. Bakit nagagawa nila magpatawad sa ganoong karumal-dumal na kasalanang ginawa sa kanila? Ito'y dahil lamang sa biyaya ng Diyos at sila'y mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Nagpatawad sila dahil naunawaan nila ang kapatawarang tinanggap nila buhat sa Diyos.